Nasugatan ng isang sundalong Israeli sa drone attack ng Hezbollah sa Timog, Lebanon kanina. Tumunog ang mga sirena sa hilagang Israel matapos magpakawala ng mga rocket patungo sa mga tropa sa Timog, Lebanon. Samantala, sinabi ng IDF na nakuha na nila ang operasyonal na kontrol sa Wadi Saluki Stream, mga 6 na milya mula sa hangganan. Para sa pinakabagong balita, dumiretso tayo ng live sa ating I-24 News English correspondent na si Robert Swift. Nakasama natin ngayon mula sa hilagang Israel. Robert, may update ba mula sa field? Gaano kalaki ang epekto ng kontrol sa Wadi Saluki Stream sa Timog, Lebanon? Mula rito sa hangganan at mas malayo pa kami sa Hilaga kanina ngayong gabi, ang lawak ng operasyonal na kontrol na sinasabi ng IDF na kanilang nakakamit sa Timog, Lebanon, kung gaano mo ito mararamdaman. Hindi pa ganap na malinaw. Habang kami ay nasa Matula, isa sa mga pinakahilagang nayon ng Israel, may paminsan-minsang putukan ng maliliit na armas na nagmumula sa hilaga at kanluran ng lugar na yon. At habang naroon kami, 2 interceptor missile ang pinaputok mula sa napakalapit sa mismong bayan. Hindi malinaw kung ano ang target ng mga yon. Posibleng isang drone sa palagay ko ng mga oras na yon. Pero para sa mga residente na nakatira dun sa lugar na yon, mukhang hindi nila agad nararamdaman yon. Karaniwan may counting delay bago maramdaman ng mga residente ang ganitong aksyon sa lupa. Pero tungkol doon sa particular na anunsyo mula sa IDF na yung araw, hindi pa yon nararamdaman doon. Ang epekto ng labanan sa lupa ay nakikita na, lalo na sa mga nabanggit mong nasawi. Iniulat ng IDF kanina na mayroon silang isang casualty, isang babaeng miyembro ng Artillery Corps na nagtamo ng katamtamang sugat sa isang drone strike ng Hezbollah. Sa ngayon, wala tayong eksaktong lokasyon mula sa IDF ukol sa insidenteng yon. Pero naglabas ng pahayag ang Hezbollah matapos ang ilang sandali na nagsagawa sila ng 2 drone strike sa isang artillery position. Kaya malamang na iyon din ang parehong insidente. Sinabi nila na naganap ang insidenteng iyon sa Adasa, na isang nayon sa Lebanon, nakatapat lang ng nayon ng Israel na Misgav-Am, sa kabila lang ng hangganan nito. Ang Misgav-Am ay nasa mga burol sa likod ko, habang kinakausap ko kayo na yon. Makita rin namin ang mga pag-atake buong araw. Ang Israeli Air Force ay kumikilos, pati na rin ang hukbo sa lupa. May mga pag-atake na nagaganap sa Tyre kung saan iniulat ng mga Lebanese na medic na may isang insidente roon na nagdulot ng mga kaswalti sa hanay ng mga medic. Ayon sa Lebanese media, sa nakalipas na 24 na oras, may 15 katao ang napatay sa timog ng Lebanon. Pero dito naman sa hilaga ng Israel, particular sa Matula, ang baryo kung saan kami nagpalipas ng oras na yung hapon at na yung gabi. Ang mga nakausap naming residente. Alam mo, pinag-uusapan nilang tigil putukan, pero malinaw na hindi nila talaga nararamdaman na may tigil putukan. Sa patuloy na putukan sa paligid, maiintindihan mo ang nararamdaman nila. Pakinggan natin ang kwento ng isang residente tungkol sa Hezbollah at kung paano ang buhay malapit sa grupo. Kailangan mong tumindig ng matatag, hindi lang Israel, Lebanon at Estados Unidos. Ang tanong ko, nasaan ang Pransya? Na kung saan ang Lebanon ay dating kolonya niya. Makaysay-say ang kolonya. Meron nun sa gitna. Nasaan na sila ngayon? Bakit hindi sila pumunta sa... Palakasin ng mga kamay ng mga Lebanese at ng pamahalaang Lebanese at gawing mas malakas sila. Nasaan ang mga Briton para pumunta at palakasin sila? Magagaling ang mga Amerikano at Israeli, pero kailangan pa rin natin ang tulong ng ibang bansa para suportahan ang Lebanon laban sa Hezbollah. Hindi lang ito problema ng Israel o Lebanon. Dahil ang Iran ay Pinatunayan na sa lahat na hindi lang ito problema ng Israel o Amerika, kundi pati ng Bahrain, Kuwait at Saudi Arabia. Problema ito ng mundo. Ang Hezbollah, proxy lang nila. Pareho ang problema, pero magkaiba lang ang anyo. Kapag nasa Matula ka at tanawang hangganan ng Lebanon, kitang-kita kung gaano kabukas ang lugar. Iyon ang kinatatakutan ng mga residente at ng mga residente ng iba pang mga komunidad sa kahabaan ng Panhandle sa lugar na ito.
Hindi malinaw kung paano uusad ang mga bagay. May mga sirena kagabi. Malaki ang posibilidad na magkakaroon pa ulit nito sa mga susunod na oras o posibleng sa mga darating na araw. Si Robert Swift ang naghatid ng balita mula Hilagang Israel. Salamat sa update mula mismo sa lugar.